sa huli, ang bunga ng kanyang pagtitiyaga ay matamis na tagumpay. So, sa kwentong ito, ipinapakita ang halaga ng pasensya at pagtitiyaga sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ang kwento ni Juan ay patunay ng pagtitiyaga at pagtitiwala sa Diyos ay may magandang buhay. Ang pagtitiyaga ay isang mahalagang katangian na nagpapakita ng tapang, tiyaga at determinasyon sa harap ng mga hamon at pagsubok. Maraming mga gawain at kilos kung papakita ng pagtitiyaga kabilang ang mga sinusunod. Ang pagtiyaga sa pamilya ay isang mahalagang gawain na nagpapakita ng matibay na pagtitiwala at pagmamalasakit sa isa't isa sa loob ng pamilya. Maraming mga karanasan ng pagtiyagaan sa pamilya na maaaring makilala kasama ang mga susunod. Pagtutulungan. Ang pamilya ay nagtutulungan upang malampasan ang mga hamon sa pagsubok sa buhay at nagpapakita ng katiyagaan. Ito ay maaaring kabilang sa pagtulong sa pag-aaral ng mga anak, sa paghahanap ng trabaho, o sa pag-aalaga sa mga may sakit sa pamilya. Ikalawa, pagmamalasakit. Ang pagsasakripisyo ng oras at lakas para sa ikabubuti ng bawat miyembro ng pamilya ay isang halimbawa ng katiyagaan. Ito ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pakikinig sa mga problema ng bawat isa. Pagtulong sa mga gawain sa bahay, sa pag-alalay, sa panahon ng mga personal na krisis. Pangatlo, pangunawa. Ang pangunawa at pagtanggap sa bawat isa, kasama na ang pagbibigay ng pangunawa sa mga nagkakamali at pagkukulang. Ang nagpapakita sa katiyagaan sa pamilya, sa pamamagitan ng pagtanggap ng bawat isa ng buong-buo. Lalo na sa mga panahon ng pagkakamali at nagiging malakas ang ugnayan sa pamilya. Ikaapat, pagmamahal. Ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa pag-aaruga sa bawat miyembro ng pamilya ay nagpapalakas ng samahan. Ito ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng pagbibigay ng oras para sa mga mahalagang pagkakataon, pagbibigay ng suporta sa mga pangarap, at pagpapakita ng positibong suporta sa bawat isa. Sa aking pagdiriwang sa lipunang pamilya at sa nalalapit na kapaskuhan, maging matyaga tayo sa bawat isa. Huwag nating madaliin ang lahat. Maging matyaga na tayo maghihintay na may pag-asa. Ang pagtitiyaga ay parang halaman, kailangan alagaan para lumago. The key to everything is patience. We get the children by touching the egg, not by smashing. Ayon po kay Arnold Blasco. Tatapusin ko po ang aking mensahe sa isang memory verse at isang quotation. Mula kay James chapter 5 verses 7 to 8. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient in His land, because the Lord's coming is near. Ang sabi ng kasabihan. Pag-aaral. Ang pagsisikap at pagtitiyaga sa pag-aaral, lalo na sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan,
na pag-aaral, paggawa ng mga proyekto, at paghahanda para sa mga pagsusulit at eksaminasyon. Pagtatrabaho, ang pagsisikap at dedikasyon sa trabaho, kahit na ito ay mahirap at nakakapagod, ay isang mahalagang uri ng pagtitiyaga. Ito ay maaaring ipakita sa pamamagitan at pagpupursige sa pagtupad ng mga trabaho, pagtitiis sa mahabang oras ng trabaho, at pagtugon sa mga kahilingan ng mga boss o kasamahan sa trabaho. Tatlo, pagtulong. Ang pagtulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan, ay nagpapakita rin ng pagtitiyaga. Ito ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng mga proyekto ng komunidad, pagbibigay ng oras at lakas sa mga proyekto ng pangkabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang paraan na kaya. Kaapat, pagpupunyagi. Ang patuloy ng pagsisikap at pagsusumikap sa pag-abot ng mga pangarap at layunin sa buhay ay nagpapakita ng matinding pagtitiyaga. Ito ay maaaring kabilang ang pagtitiis sa mga pagsubok at kabiguan, pagpunlad sa sarili, pagpupunyagi sa kabila ng limitasyon at kain sa buhay. So, ayon kay Aristotle, patience is better, but its fruit is sweet. Through the fig trees does not bud, and there are no grapes in the vines. Through the olive grapes and the fields produce no grain. Though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Dear brothers and sisters, in our journey as a family Christ, we are called to embrace the virtue of patience as we strive the unity. Patience is not merely about enduring trials, but also about fostering an environment of love and understanding within a familiar relationship. Let us reflect on the significance of patience and nurturing unity within the body of Christ, particularly with our own families. Ang halaga ng matyagaan sa pamilya ayon sa kasulatan. Maging lubos kayo mapagkumbaba at mahiling. Maging mahinahan at matyaga at magtiis kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Patience is not simply the ability to wait. It's how to behave while you are waiting. By Joyce Meyer. Minsan po, bakit napakabuti natin sa ibang tao at napakawalang tiyaga natin sa ating kasamahan sa pamilya. So, siguro po, sasagutin ko yung talatang ito. Tayo naman po ay talagang sa pamilya. Siguro, yung madalang na lang na unahin ng ibang tao kasi. Pero, ikaw naman ay talagang na sa pamilya. So, talaga, ang mahalaga ay ang pamilya natin. So, matulong tayo in our own way na kailangan ng tulong, pero hindi katulad ng ating papabayaan ng pamilya. Talagang lagi tayo sa pamilya. So, one moment of patience may warrant a great disaster. One moment of impatience may ruin